Sarah, kailangan mong lumipat sa lugar kung saan ka talaga nararapat. Kailangan mong i-claim ang mga karapatan mo na talagang sayo naman. Pero pamangkin pa rin kita at nakikiramay ako sa pagkawala ng nanay mo. Kailangan mo ring malaman na milyonaryo ang tatay mo at meron kang kapatid na babae. Siwalat ng Tia Lucila niya. May kakaibang tono sa boses nito. Para bang itinutulak siya nito na puntahan niya ang tatay niyang milyonaryo ngayon na nag-iisa na lamang siya sa buhay. Pero nagtaka si Tia Lucila dahil hindi man lang nagulat si Sarah sa mga sinabi nito. Hindi na talaga, dahil alam na niya ang lahat ng tungkol sa ama. Sinabi yun ng kanyang mama bago ito bawian ng buhay. Ngunit hindi siya nangahas na tanungin ang pangalan ng tatay niya at ang iba pang detalye tungkol dito. Dahil alam niyang hindi naman siya matatanggap ng ama at ng bago nitong pamilya. Isa pa ay tila wala namang pakialam ng tatay niya sa kanyang existence sa mundo. Kung meron, di sana noon pa siya nito pinuntahan. Isang linggo pa lang ang nakalipas mula nang pumanaw mula sa malakas na bagyo ang nanay ni Sarah. Nabagsakan ito ng natumbang puno. Habang lumilikas silang mag-ina papunta sa bahay ni Tia Lucila na medyo nasa mataas na lugar ang bahay. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ni Sarah kung paano magpapatuloy sa buhay. Sira na rin ang bahay nila. Wala namang naitabing pera ang mama niya para may paayos yun. Mabuti na nga lang at pinatuloy siya ng kanyang Tia Lucila sa bahay nito. Ngunit gaya niya ay isa ring hikaw sa buhay ang kanyang tiya. Kaya naman kalaunan, nakumbinsi rin si Sarah ng tiyahin na lumuwas ng Maynila. Wala nga namang mawawala kung subukan niyang magpakilala sa nawalay niyang ama. Nangutang pa sila ng pamasahe sa 5-6 para lang makarating sa Maynila. Saan po bang bahay ng tatay ko, tiya? Malayo po ba dito? Tanong ni Sarah. Ang bilis pa rin ng tibok ng puso sa mga sandaling yun. Mula nang ipanganak siya sa mundo, wala siyang ideya kung anong itsura ng kanyang ama. Kahit papaano, may parte sa kanya na nasasabik na masilayan ito. Wala rin akong ideya, pamangkin. Basta ito ang address na ibinigay ng mama mo noong nabubuhay pa siya. Ibinigay niya to para kung sakali raw na dumating ang ganitong pagkakataon, alam ko kung saan kita dadalhin. Pasasaan ba't mararating din natin ang address na to? Kailangan natin maging positibo, okay? Makikita rin natin siya. Okay po, tiya. Sabi ni Sarah habang sinusubukang umiti. Sa maraming beses na pagkaligaw at pagtatanong sa kung sino-sino, sa wakas ay nakarating din na magtiyahin sa tahanan ng mga Leviste na nasa isang marangyang lugar sa Makati. Kainaman pang pakiusap ang ginawa ni Tia Lucila sa guard para lang payagan silang makapasok sa subdivision. Wala kasi silang entry pass para sa eksklusibong lugar na yun, kaya medyo nahirapan sila. Buti na lang at sa bandang huli ay naawa rin ng gwardya noong si Sarah na ang nakiusap. Kinuwento niya sa matandang tagabantay ang pinagdaanan nila para lang makarating sa Maynila at makausap ang tatay niya. Sino sila? Tanong ng isang matandang babae nang mabuksan ang gate ng malaking bahay ng tatay ni Sarah. Tingin nila ay kasambahay ito dahil naka-uniform. Magandang araw sa inyo. Dito ba nakatira si Emmanuel Leviste? Magalang na tanong ni Tia Lucila dito. Nasa business trip si Sir Eman. Sino kayo at anong concern niyo sa pagbisita sa kanya? Kalmadong tanong ng ginang habang nakatitig kay Sarah. May napansin ito sa mukha ni Sarah. Ganoon rin ang gwardya kanina sa entrance gate ng subdivision. Nakatitig din sa kanya palagi at sinasabing may kamukha siya. Halos 20 taon niyang pinabayaan ng kanyang anak. Siya si Sarah, pamangkin ko. Kalmado lang si Tia Lucila ng mga sandaling yon, pero may diin ang unang sinabi nito. Napahawak ang matandang babae sa pisngi dahil sa hindi ka panipaniwalang nalaman. Totoo ba? May isa pang anak na babae si Sir Eman? Oo, may picture ako ng nanay ni Sarah kasama si Eman. Sabi agad ni Lucila at inilabas ang ebidensyang larawan. Napatitig naman sa litrato ang kasabahay. Hello, totoo yan at hindi Photoshop. Dagdag pa ni Tia Lucila dahil nakita na parang ayaw maniwala ng kasambahay. Sorry, kahit sinasabi mong anak ni Sir Eman ng dalagang yan, hindi pa rin namin kayo basta-bastang papayagan na makapasok. Hintayin nyo na lang siya dyan sa labas ng gate. Tutal, pauwi na rin naman siya ngayong araw. Mahirap na kasi magtiwala. Paano kung manliloko kayo? Teka, tatawagan ko nga si Sir. Sabi niya kanina, pauwi na raw siya eh. Paliwanag ng matandang dalaga. Agad nitong dinukot ang cellphone sa bulsa at dinayal ang numero ng amo. Good afternoon, Sir Eman.
Pasensya na po kung napatawag ako. May naghahanap po kasi sa inyo na nagsasabing anak mo raw siya. Bungad ng matandang kasambahay kay Emmanuel sa kabilang linya. Matapos ang tawag, bakas ang pagkanerbiyos sa mukha ng kasambahay. O sige, bumalik na lang daw kayo mamaya. Mukhang totoo nga ang chismis. Baling ng kasambahay sa magtiya bago tangkain na isara ang gate. Mabuti kung ganon. Tuwang-tuwang sambit ni Tia Lucila na bumaling agad kay Sarah. Sabi ko na sa'yo pamangkin eh. Alam niya na may anak siya at posibleng hinihintay ka niya. Dagdag pa nito. Wala namang ibang naging sagot si Sarah maliban sa pagngiti. Ilang saglit pa ay napatigil sila sa paglalakad nang may humintong sasakyan sa gilid ng kanilang dinadaanan. Tinted ang sasakyan kaya hindi nila makita kung sino ang nasa loob. Unti-unting bumukas ang bintana sa driver's seat ng sasakyan kaya nakita nila ang driver. Nakatutok ang mga mata ni Sarah sa driver. Gwapo ang lalaki at sapat na ang singkit ng mga mata at mga mapulang labi para ikulong ang tingin niya rito. Nakatitig din sa kanya ang lalaki na para bang binabasa ang nasa isip niya. Para siyang nakatingin sa isang sikat na celebrity. Ilang minuto rin silang nagkatinginan. Ngunit biglang bumalik sa katinoan si Sarah nang isara ng lalaki ang bintana ng sasakyan at pinabilis na ang pagmamaneho. Sarah, bilisan mo dyan. Bakit ka tumigil? Tanong ng tiyahin. Nagpasya silang lumabas na muna ng subdivision upang kumain sa karinderya na nakita nila kanina malapit sa entrance gate. Napailing na lang si Sarah sa tanong ng tiyahin at sumunod agad sa paglalakad. Hindi niya mapigilan ng sarili na hindi makaramdam ng biglaang kilig. Tama nga siguro ang kaibigan ko. Ang mga celebrity dito sa Maynila ay parang mga ordinaryong tao lang. Napangiti si Sarah dahil sa naisip. Ano ba kasi yung tinitingin-tingin mo? Kailangan nating magmadali. Nagugutom na ako. Hinila nito si Sarah. Wala po, tiya. May nakita lang akong gwapong lalaki. Hindi ko lang naiwasang mapatingin. Nahihiyang pag-amin niya. Huwag kang magtitiwala sa mga gwapong yan sa oras na lumipat ka na rito. Tuso ang iba sa kanila. Huwag kang tutulad sa nanay mo. Baka mapagsamantalahan nilang kainusentehan mo. Payo ni Lucila. Tumango si Sarah. Siyempre naman po, alam ko po, Tia. Samantala, sa loob ng bahay ng mga Leviste ay naghihintay sa isang anak ni Eman ang lalaking nakita ni Sarah kanina sa sasakyan. Nigel, oras na para pumunta ka dito. Where have you been? Kanina pa siya binobomba ng sandamakmak na text messages ng kanyang kasintahang si Dana. Kararating lang niya sa bahay ng girlfriend niya. Napakamot siya sa ulo at nagdayal na lang ng number nito. Hello, Dana. Di ba nung nakaraang araw nagsabi ka na hindi ka nang papasundo sa airport? Naiinis niyang wika dito sa kabilang linya. Buong akala niya ay nakarating na sa mansyon si Dana, kaya dumiretso na siya sa mansyon ng mga ito. Pero sa isang iglap, bigla namang nag-text si Dana na hindi pa pala ito nakakarating sa mansyon. Bakit? Hindi na ba pwedeng magbago ang isip? O baka naman may kinatagpo kang iba kaya hindi mo ako sinundo? Yan ang hindi mo dapat gawin, Nigel. Huwag mong kalimutan ang kasunduan na itinatag ng mga tatay natin para sa kumpanya. Malakas na sagot ni Dana at talaga nagpapahiwatig ng babala kay Nigel. Hindi na kita masusundo. Hihintayin na lang kita dito sa bahay niyo. Hindi na siya nakipagtalo pa sa kanyang nobya para lang matigil na ito sa kakatala. Ang kanyang kasintahan ay parang Diyosa ang muka at tunay na kinaiinggitan siya ng kanyang mga kaibigang lalaki. Ngunit hindi alam ng mga ito na ang pagkakaroon ng kasintahang tulad ni Dana Leviste ay isang malaking sakuna. Kasintahan niya ito, pero hindi siya magkaroon ng kakayahang mahalin ng isang babaeng tulad nito. Wala kay Dana ang tipo niyang babae. Napilitan lang naman siya na makipagrelasyon dito dahil sa kasunduan ng kanilang mga ama. Hanggang ngayon, umaasa siyang makahanap ng babaeng iibigin at kusang pipiliin ng kanyang puso. Kasabay ng pamamahala sa negosyo ng kanyang yumaong ama, kailangan niyang makahanap ng isang taong magbibigay inspirasyon sa kanya at susuportahan siya sa kanyang pagsisimula sa isang karera. At alam niyang hindi si Dana ang babaeng yun. Bigla ay bumalik sa isip niya ang babaeng nakita niya habang pupunta sa bahay ng girlfriend niya. Kahit walang facial makeup, napakaganda ng mukha nito. Marahil ay hindi lang siya sanay na makakita ng ganoong klase ng estilo sa isang babae dahil lahat ng kaibigan niya ay maganda kung manamit. Pati na rin ang nobya niyang si Dana. Ang babae kanina ay simple lang ang suot, ngunit hindi niya makalimutan.
lalo na ang maamong mukha nito. Baka bumisita siya sa isang kamag-anak. Kung ganoon, ano kayang pangalan niya? Biglang tanong ni Nigel sa sarili nang alalahanin ang babaeng nakita niya kanina. Kinahapunan, malugod namang tinanggap si Sarah ng kanyang amang si Emmanuel. Si Tia Lucila ay nanatili sa tabi ni Sarah, pero sinabi na nito sa pamangkin na hindi ito sasabat sa usapan ng mag-ama. Ngayong magkasama na tayo, pupunan ko ng responsibilidad ko bilang tatay mo, Sarah. Pangako ni Emmanuel sa anak. Salamat po, dahil sa kabila ng lahat, hindi niyo ako itinatwa. Sagot naman ni Sarah habang nakangiti. Siyempre hindi. Malaking pagkukulang ko sa iyo at sa iyong ina. Hindi ko rin alam na may anak kami. Patawarin mo sana ako, anak. Kung nalaman ko agad na ipakilala ko sana ang sarili ko sa iyo at nasuportahan ko kayong mag-ina. Hindi naman po ako galit sa inyo. Ayos na po ako. Ang mahalaga po ay ang ngayon, hindi ang nakaraan. Salamat, Sarah. Niyakap siya ni Emmanuel. Salamat din po agad kayo naniwala na mag-ama tayo. Siyempre naman, kamukhang kamukha kita, anak. At may nakaraan kami ng nanay mo noon, kaya walang dahilan para hindi ako maniwala na mag-ama tayo. Kahit sandali lang ako noon sa probinsya niyo, naging masaya ako noon dahil sa kanya. Paano po ba kayo nagkakilala ni Mama? Mahilig ako sa adventure at mag-road trip mag-isa noong araw. Naisipan kong pumunta noon sa San Benito para sana mangaso. Masyadong malakas ang loob ko noon. Umaakyat ako ng bundok at sumusuong ako sa mga kagubatan kahit mag-isa lang ako. Hanggang sa naligaw ako at hindi ko na alam kung paano makakabalik sa pinagparkingan ko ng sasakyan ko. Sa paglalakad ko, napadpad ako sa munting kubo ng mama mo. Mula noon, naging magkaibigan na kami at nagpapabalik-balik na ako sa lugar niya. Minsan, magkasama kami umaakyat ng bundok para mangaso. O di kaya'y sinasamahan ko siyang maghanap ng mga orchids sa gubat. Pagtitinda kasi ng orchids ang kabuhayan noon ng mama mo. Pero, paano pong hindi kayo nagkatuluyan? Dahil nakatakda akong ikasal sa ibang babaeng hindi ko mahal. Tinangka kong balikan ng nanay mo. Ngunit pagbalik ko, wala na siya sa San Benito. Hindi ko alam kung saan siya hahanapin. Sabi ng mga nakakakilala sa kanya, nasa ibang bayan na raw siya para mamasukan bilang kasambahay. Hindi ko naman alam na nabuo ka pala noong isang gabing pinalaya namin ang aming pamamahalan. Ibinigay ko sa kanya ang address ko, ngunit hindi naman siya lumapit sa akin. Ang sabi ko pa sa kanya ay pigilan niya ako sa kasal ko, o kaya ipigilan niya ang kasal namin sa simbahan ng nobya ko. Pero hindi siya dumating. Umasa ako na darating siya, ngunit hindi. Ang sabi po ni Mama kay Tia Lucila, nagpunta raw po siya dito nang medyo malaki na ako. Ngunit nakita raw po ni Mama na masaya ka na sa pamilya mo at naisip niyang mali na guluhin pa niya ang buhay mo. Sa pag-aakala kong iniwan na ako ng mama mo, kaya pinag-aralan ko na rin mahalin ang asawa ko. Halos magkasing edad lang kayo ng kapatid mo. Mas matanda ka lang ng 1 taon sa kanya. Isa rin sa dahilan kaya siguro hindi na naghabol ng mama mo ay dahil sinabi ko sa kanya ang totoo na nang minsang nalasing ako ay may nangyari sa amin ng babaeng itinaknang ikasal sa akin. I was so sorry sa nagawa ko sa mama mo noon at pinatawad niya ako. Pero hindi ko alam na mas pipiliin pala niyang layuan ako kaysa piliin na ipaglaban ko siya at mamuhay kami sa probinsya. Ayaw na po kasi niya ng gulo. I know, napakabait ng mama mo kaya ako siya minahal. She always makes me smile and happy. She's also pretty like you. Anyway, mamaya ipapakilala kita kay Dana. Kararating lang niya galing US. Pinatawag ko na siya sa kasambahay. Pag-iiba na lang ni Emmanuel sa usapan dahil ayaw nang alalahanin pa ang nakaraan. Napalingon si Sarah sa tiyahin na tahimik lang sa upuan habang umiinom ng kape at nakikinig lang sa usapan ng mag-ama. Kinakabahan po ako. Baka hindi niya ako magustuhan. Huwag kang kabahan, anak. Mabait naman yun. Sa una, mabibigla siguro yun. Pero normal lang yun. Ilang saglit pa ay dumating na si Dana. Galing ito sa Maple area at kasama nito ang nobyong si Nigel. Dana, anak, kamusta? Did you enjoy the fashion show? Niyakap ni Emmanuel ang anak na si Dana nang makalapit ito. Masaya po para sa akin. Nagsama-sama kami ng mga kaibigan ko doon. Maganda rin at successful ang ginanap doon na fashion show. Nakangiting sagot ni Dana. Pero agad nawala ang ngiti nang makita ang hindi pamilyar na mga babaeng kasama ng ama.
Sino po pala sila, Dad? Tanong ni Dana. Dana, huwag ka sanang mabibigla. Siya si Sarah, ang anak ko. At ito naman si Lucila, ang tiya niya. Walang pag-aalin lang ang pagtatapat ni Emmanuel sa anak. Nag-iba agad ang aura ni Dana. I knew it. Pero hindi na ako magtataka. Sabi naman ni Mommy hindi ka naging faithful sa kanya. It's okay, Dad. But don't expect me na matatanggap ko siya sa pamamahay na to. Hindi ko kakayaning makasama siya. I hate that woman. Galit na sabi ni Dana sabay talikod sa lahat. Umabol naman si Nigel sa nobya. Habang humahabol ito ay naalala bigla nito si Sarah. Ang babaeng nakita nito kanina malapit sa labas ng mansyon ni Dana. Nanlumo naman si Sarah dahil sa harap-harapang pagkadisgusto ni Dana sa kanya. Hindi naman niya inaasahan na tatanggapin siya ng kanyang kapatid. Ngunit sabi nga ng kanyang ama, bigyan lang ng panahon si Dana at magiging magkasundo rin sila. Nang araw ding iyon ay hindi na sila pinaalis ni Emmanuel sa mansyon, lalo pa at nalaman nito na wala na siyang bahay na mauuwian. Nanatili pa si Tia Lucila sa mansyon ng isang linggo. Pagkatapos ay kusa na itong nagsabi kay Sarah na babalik na sa probinsya dahil may mga anak itong naghihintay roon. Nag-iyakan pang magtiyahin at nangako si Sarah na dadalawin ng tiyahin sa probinsya. Kahit malayo ay pinahatid ni Emmanuel sa driver si Tia Lucila sa probinsya. Pagkaalis ni Tia Lucila ay nagpasya si Sarah at daddy niya na magkwentuhan sa Maple area. Kinikilala nila ang isa't isa kaya palaging gusto ni Emmanuel ay kausap ang anak at para mawala na rin ang ilang ni Sarah dito. Sir Emmanuel, napalingon ng dalawa nang marinig ang boses ng alalay ni Dana na si Aya. Anong problema, Aya? Tanong ni Emmanuel sa ginang na tila masama ang pakiramdam. Sabi po ni Ma'am Dana, ikakasal na raw po siya ngayon. Pero alam ko, fiancé niya si Sir Nigel at hindi ang iba. Ano? Hindi makapaniwala sina Emmanuel at Nigel sa kanilang narinig. Kararating lang ni Nigel at saktong nagkukwento si Aya nang sumulpot ang binata. Paano mo nalaman? Tanong ni Emmanuel. Nagpadala siya sa akin ng litrato niya na nakasuot ng damit pang kasal at ang lalaking kasama niya. Pero blurred po ang mukha ng guy sa photo na pinadala niya sa akin. Paliwanag ni Aya at ipinakita ang cellphone sa Ginoo. Isang linggo nang hindi umuwi si Dana simula nang makilala nito si Sarah. Sinabi niya rin po sa akin, Tito, na seryoso siya. Singit ni Nigel. Hanggang ngayon hindi ko ma-reach ang number niya. Hindi siya mahahanap. Sa tingin ko gumaganti siya sa ginawa niyang pagpapatira sa isa niya pang anak, sir. Malungkot na pagsiwalat pa nito. Hindi pwede yun. Dapat mangyari ang kasal niyo at nakaschedule na yun sa susunod na linggo. Kung hindi mangyayari ang kasal, hindi mabubuhay ang kumpanya, Nigel, iho. Frustrated na sabi ni Emmanuel. Gagawin ko pong lahat para mahanap siya. Huwag tayong mawalan ng pag-asa, Tito. Determinadong sagot naman ni Nigel. Ilang araw na ang lumipas mula nang ikasal si Dana sa iba, ngunit hindi naging madali para kay Emmanuel na tanggapin yun. Hindi nito maiwasang sisihin ng sarili sa ginawa nitong hakbang sa pagpapakilala kay Sarah. Aminado ito na mali ito na binigla si Dana, kaya nagpa siya si Emmanuel na kausapin muli si Nigel. Nais nitong pag-usapan ng huling paraan matapos magpakasal sa iba ni Dana. Gusto kong kalimutan mo na may kasunduan kami ng iyong ama, Nigel. Mataimtim na sabi ni Emmanuel na ikinagulat ni Nigel. Sinadya nitong papuntahin muli sa bahay nito si Nigel. Ano pong sinasabi mo, Tito? Hahayaan mo ba mabangkarota ang kumpanya sa halip na tulungan ko kayo? Naguguluhan pa rin siya sa desisyon ni Emmanuel. Dahil mula noon, alam niyang hindi si Emmanuel ang tipo ng taong madaling mag-give up. Sa tingin ko, ito lang ang paraan para mapalayan ang sarili mo sa kasunduan. Maaari mo nang ituloy ang mga pangarap na maging isang educator dahil hindi na nagpakita pa si Dana. Talagang nagiganti na siya sa akin. Dahil lang may anak ako sa iba. At wala akong magagawa ron. Anak ko rin si Sarah. Hindi ko siya pwedeng hindi tanggapin. I better lose my company than letting Sarah hate me. Tama nang si Dana lang ang may galit sa akin. Taimtim na sambit ni Emmanuel. Paano ang kumpanya, Tito? Paano mo ito mabubuhay bago matapos ang taon? Importante yun sa inyo, di ba? Ibebenta ko na lang sa investor na may financial capacity para mas mataas ang tubo. O maaari kong ibenta ang aking iba pang mga ari-arian. From now on, we can finally separate ways, Iho. Wala ka ng obligasyon sa pamilyang to.
Pwede mo nang pakasalan ng sino mang naisin mo. Siguro naman mauunawaan tayo ng yumao mong tatay. Sa tingin ko, kailangan nating makipag-usap muna sa abogado ng aking ama tito. Baka may ibang paraan para maituloy ang kasunduan kahit walang kasal. Huwag niyo sanang hayaan na mapunta ang kumpanya sa pagmamayari ng ibang tao. Huwag niyo po sanang hayaang masayang ang inyong mga pagsisikap mula nang simulan mong Empire Tech mula sa simula. Mungkahi ni Nigel at saka kinuha ang kanyang telepono sa bulsa para tawagan ng abogado ng ama. Hello, attorney. Ako to, si Nigel Samaniego. Panimula niya. Gusto ko makipagkita sa iyo tungkol sa huling testamento ng aking ama. Tahimik na pinagmamasdan ni Emmanuel si Nigel at napansin itong biglang humiti ang binata habang kausap ang abogado sa telepono. Pumayag naman na makipag-meeting ang lawyer para pag-usapan ng kasunduan. Balita niya kay Emmanuel matapos makausap ang abogado sa telepono. Alam na rin po niya ang balita tungkol sa kasal ni Dana. Inihanda na raw po niya ang testamento ng tatay ko. In 10 minutes, narito na si attorney. Halatang masaya si Nigel sa sinabi ng abogado. Ngunit nang makausap na nila ang abogado, hindi nila nagustuhan ni Eman ang mga kondisyon. Ano? Wala na ba talagang ibang paraan maliban sa kasal? Alam mo naman na ikanasal na si Dana sa tinatago niyang nobyo, di ba? Dismayadong tanong ni Nigel sa attorney. Akala ko sasabihin mo sa akin na iba pang paraan. Napangiti naman sandali ang abogado matapos bumutong hininga. Oo, totoo na walang ibang paraan maliban sa kasal. Ngunit alam mo kung ano makakapagligtas sa kumpanya? Ang panganay na anak ni Sir Emmanuel. Pwede mo siyang pakasalan dahil biological daughter pa rin siya ni Sir Emmanuel. Hindi pwede, tutol agad ni Emmanuel. Paniguradong hindi papayag si Sarah at gusto ko mag-aral siya ng kolehiyo bago siya ikasal. I want all the best for her. Ayaw kong isakripisyo niya ang lahat at maglagay ng panibagong pasanin sa buhay niya. She will never understand this kind of agreement. Tama, attorney. At saka walang muwang si Sarah sa mga ganitong bagay, lalo na sa arranged marriage dahil lumaki siya sa probinsya. Nigel divulged with a straight face. Pero ito lang ang tanging paraan, sabi pa ng abogado. Kumbinsihin mo lang siya sa kasal na to. Walang ibang paraan para magamit ni Nigel ang kanyang mana para tulungan ng Empire Tech Sir Eman. Parehong napabuntong hininga sina Nigel at Emmanuel. Gayunpaman, hindi nila maaaring i-disregard ang mungkahi ng abogado na kailangan nilang makipag-usap ng pribado kay Sarah. Wala na talaga silang ibang option kundi yun. Nasa last will ng ama ni Nigel na kailangan maikasal ni Nigel sa anak ni Emmanuel para makuha ng binata ang mana. At ang manang iyon lang ang makakapagsalba sa negosyo ni Emmanuel. Hindi pwedeng basta lang panoorin ni Nigel na bumabagsak ang kumpanya ni Emmanuel. Pagkaalis ng abogado ay pinatawag ni Emmanuel ang panganay na si Sarah at sinabi ang tungkol sa last will ni Nigel at kung paano maisasalba ang kumpanya nito na iiwan nito kay Sarah at Dana. Ang paghawak ng kumpanya ay hindi pampalipas oras. Alam mo naman yung tito. Pero bakit gusto mo pa akong sanayin si Sarah sa paghawak ng negosyo tulad ng ginawa ko kay Dana? Napailing si Nigel sa mungkahi ni Emmanuel. Alam ko. Tuturuan natin si Sarah kung paano kumilos tulad ni Dana. Matututo rin siyang mag-handle ng kumpanya. Isusupervise ko rin siya dahil mag-i-enroll siya sa kolehiyo at papayuhan ko siyang kumuha ng kahit anong kursong may kinalaman sa pagnenegosyo. Sagot ni Emmanuel habang nakasulyap kay Sarah. Sa kasalukuyan, nakayuko lang si Sarah dahil sa pagpapalitan ni Emmanuel at Nigel ng diskusyon. Alam niyang kalokohan ang maging bahagi ng kumpanya dahil high school graduate pa lang siya at mukhang hindi siya papasa kung magiging trainer niya si Nigel. Ipinapalagay pa niya na si Nigel ay may mataas na pamantayan at meticulousness sa pamamahala ng kanilang negosyo. Maaaring maging isa pa tong trabaho ni Sarah bukod sa pagiging full-time wife. Dapat niyang matutunan kung paano tumulong na umunlad ng negosyo dahil siya lang ang taong maaaring magmana nito. Pagsiwalat ni Emmanuel. Saglit nang namang natulala si Sarah. Full-time wife? Anong ibig niyong sabihin? Aayusin mo ba ang kasal ko sa... Tama ang tatay mo. Ikakasal nga tayo, pero alang-alang lang sa kumpanya, Sarah. Sinadyang pagputol ni Nigel sa pagtatanong ni Sarah. Teka, dahil lang nagpakasal na ang kapatid ko sa ibang lalaki, ginagamit mo ko ngayon bilang kapalit niya? Tama ba ang hula ko? Nag-aalalang sabi ni Sarah.
Pero may parte sa kanya na nagpaparamdam sa kanya na sumigaw dahil sa tuwa, dahil sa ideya na sila ni Nigel ay ikakasal at maaaring magmahalan ng totoo. Hindi na mahalaga yun. Mas matanda lang ako sa'yo ng 3 taon at nasa legal na edad na tayo para magpakasal. Paglilinaw ni Nigel. Sa totoo lang, hindi nito mapigilang mapatitig sa magandang mukha ni Sarah at naaaliw ito sa reaksyon ng dalaga. Walang mawang si Sarah, ngunit alam ni Nigel na hindi isang slow learner ang babae. Matalino ang ama ni Sarah, kaya malamang ay ganoon din ito. Kailangan lang ni Sarah ng sapat na panahon para matuto. May parte rin kay Nigel na nagsasabing karapat-dapat na pakasalan ng isang babaeng tulad ni Sarah. Ang Empire Tech ay hindi makakaligtas sa pagkalugi. Kailangan natin ang minanong pera ni Nigel para bumangon, anak. I'm sorry kung nadawit ka sa gulong to. Hayag ni Emmanuel sa anak. Alam kong hindi madali para sa'yo na maunawaan to. Kailangan natin si Nigel bilang benefactor ng kumpanya. Ngunit ang kasunduan ay hindi magpapatuloy kung walang kasal na magaganap. Sa mga pelikula lang ako nakakita ng ganitong sitwasyon. Komento ni Sarah na hindi pa rin makapaniwala na hindi lang gawa-gawa ang naririnig. Pero kung yun lang po ang maitutulong ko, sa tingin ko papayag na lang ako sa kasal na to. Gagawin ko lahat para lang matuto, Dad. Dugtong pa ni Sarah. Matapos ang pagpupulong at papayag ni Sarah sa kasunduan, minadali nila ang pagsasaayos kay Sarah bilang substitute bride. Sina Sarah at Nigel ay nagsagawa ng isang sikreto at simpleng seremonya ng kasal sa isang courthouse. Ang tanging saksi lang ay ang ama ni Sarah at abogado ng bawat panig. At pagkatapos ng kasal, mabilis silang pumirma sa isang kasunduan na nagsasaad na ibinibigay ni Nigel ang kanyang mana para iligtas ang Empire Tech. Tapos na ang kasal, ngunit hindi pa rin makapaniwala si Sarah na kasal na siya sa isang lalaking hindi niya naging nobyo. At hindi lang pagiging mag-asawa ang magiging role niya rito. At sa lalong madaling panahon, kailangan na niyang umusad at gampanan ang pangako sa ama at kay Nigel. Sana kayanin ko, aniya sa kanyang sarili. Saka mukhang masaya naman. My husband is my boss. Kinikilig pa niyang sabi sa sarili. Kinabukasan, isinama agad ni Emmanuel sa kumpanya si Sarah. Lahat ng tao sa Empire Building ay nagulat at hindi akalain na may isa pang anak si Emmanuel. Ngunit may usapan na din silang tatlo ni Nigel na hindi nila maaaring sabihin sa lahat na mag-asawa na sila ni Nigel. Kailangan munang mag-trade si Sarah bilang kapalit sa posisyon ni Dana bago isiwalat ang tungkol sa kanilang kasal. Likas namang matalino si Sarah, kaya sa bawat araw na lumilipas sa kanyang training kay Nigel, madali niya yung nakukuha at naisisiksik sa isip. Ngayon nga ay kasalukuyang nakikipag-meeting sina Nigel at Emmanuel sa isang potential investor mula pa sa Japan. At this time, Sarah was involved. Mas natututunan pala niya ang takbo ng negosyo kapag dumadalo siya sa mga pagpupulong. Mas madali niyang nauunawaan at mas madali niyang magawa ng solusyon sa isip kung may pinag-uusapan ng mga ito na problema. Mukhang nagustuhan niya ang proposal natin. Wika ni Nigel sa lahat pagkalis ng kliyente nila. Good job guys, dahil dyan ako na magtitreat ng lunch nyo. Masiglang pahayag pa nito sa mga kasamahan na nagpakapuyat din para sa proposal sa isang napakahalagang kliyente. Napakunot na lamang ng noo si Sarah dahil naninibago siya sa pag-uugali ni Nigel. Hindi niya alam kung may exception pagdating sa kanya pag-uugali nitong parang sulat ng doktor, kaya hindi maintindihan. He's enigmatic, the same way she had known him from the start. Mabait naman si Nigel at mahaba ang pasensya. Ngunit madalas ay tahimik lang ito at tanging trabaho lang ang bukang bibig kapag magkasama sila at oras ng training niya. Gustuhin man niya itong tanungin ng mga personal na bagay, ngunit palagi siyang nagdadalawang isip dahil napaka-professional nitong tao. Nigel, may meeting ako sa isa pang napakahalagang kliyente. Samahan mo muna ulit si Sarah, okay? Dilit pa na Emmanuel sa binata bago lapitan ng anak. Alam kong mabuti ang ginagawa mo, anak. Proud ako sa'yo. Ang galing ng mga ideas mo kanina sa harap ng Japanese investor natin. Niyakap muna nito si Sarah bago umalis sa opisina ni Nigel. Nakiki-opisina muna si Sarah roon habang under training pa ni Nigel. Ma'am, flowers po para sa inyo. Napansin ni Sarah ang papalapit na si Mang Johnny, ang isa sa kanilang mensahero sa kumpanya. Talaga? Para sa akin lahat to? Kanino daw po galing?
Kinuha niya ang isang bouquet ng mapupulang rosas. Ayaw magpakilala ng admirer niyo, ma'am. Nakangiting tura ni Mang Johnny. Sino kaya siya? Gwapo po ba? Kinikilig-kilig pang tanong ni Sarah habang inaamoy ang mabangong talulot ng mga bulaklak. Mas gwapo pa kay Sir Nigel, ma'am. Sige po, mauna na ho ako. Sagot nito. Salamat po. Pahabol ni Sarah kaya nilingon pa siya ni Mang Johnny at nginitian siya nito. Napansin ni Nigel ang pagsigla ni Sarah nang makatanggap ito ng bulaklak. Aminado si Nigel na nakaramdam siya ng paninibugho at hindi ganun kadali sa kanya natanggapin na may kahati siya sa puso ni Sarah. Kung ganoon pala, mas dodoblehin na niya ang pagbabantay rito. Total, kasama rin naman yun sa ibinilin sa kanya ng ama nito. At pinagbuklod na rin sila ng kasal. Kaya may karapatan naman siguro siyang bantayan ng asawa. Ewan ba niya at ganito ang nararamdaman niya para sa babae? Alam naman niyang sa papel lang sila kasal. Ngunit may nagsasabi sa isip niya na totohanin ang kasal nila at gampanan niya ang obligasyon kay Sarah bilang asawa. Hula ko, first time mo rin mabigyan ng bulaklak. Tanong ni Nigel. First time ko nga, kaso hindi naman ikaw nagbigay. Wala ring saysay. Nais isatinig yun ni Sarah para naman malaman nitong wala nang masasaya kung si Nigel na lang sana ang admirer niya. Oo, first time ko nga. Next time huwag ka nang tatanggap ng bulaklak. Bakit? Masama ba? Wala namang pagmamahal na involved sa kasal natin, di ba? Kahit pa walang pagmamahal na involved, dapat siguraduhin mong faithful wife ka pa rin sa akin at mag-focus ka sa pagtatrabaho. Buwelta naman ni Nigel. Basta ba maging faithful husband ka muna? Pakli naman ni Sarah na hindi binabali ang tingin sa mga bulaklak na kanyang natanggap. Bukod sa bulaklak, may sulat pa palang nakalakip na nakaipit lang pala sa balot ng bouquet. Agad na yung binuklat. Hello, Miss Sarah. Matagal na kitang napapansin. Ang totoo kasi crush kita. If you don't mind, yayayain sana kitang mag-dinner kapag free time mo. Basa niya gamit lang ang kanyang isip. Hindi naman yun pinansin ni Sarah, pero napapaisip siya kung sino ang taong nasa sulat. Nang mga sumunod na araw, malaking problema na naman ang kinakaharap ni na Emmanuel at Nigel. Sa hindi inaasahang dahilan kasi, ay nag-back out ang Japanese investor nila. Umasa na silang okay na, dahil maganda naman ang una nilang paghaharap noong nag-present sila ng proposal dito. Sila na ang magiging supplier ng mga ito sa Japan, ngunit naudot pa. Sir, whatever you heard are all rumors. Our competitor is just spreading false news about us. Our company is very stable. Please trust us. Pagmamakaawa ni Nigel sa investor nang sabihin nito ang final decision kina Nigel. Nasa conference room sila ng kumpanya. No, I already made up my mind. We will settle our new appointment to another company. Paasik na sagot ng Japanese investor. Si Emmanuel naman ay nanatiling walang imik at disappointed sa nangyari. Ang inaakala nilang sureball na nakuha pa ng iba. May nag-leak ng confidential status ng kanilang kumpanya. Malalapit sa kanila kung sino man yun. I think we should give up. Kailangan na nating sabihin sa mga empleyado na kailangan na nating magbukas ng manpower. Nanlulubong suwestyon ni Emmanuel pagkaalis ng kliyente. Hindi mo lang to problema, Tito. Problema natin to. Saka makakatulong naman ang pinamana ni Dad. Makakabawi rin tayo. Nanatiling kalmado si Nigel. Sobra-sobra ng sakripisyo mo, iho. Nanlulumong sambit naman ni Emmanuel. Basta, gagawa ako ng way, Tito. I learned everything here. Nandito na ang puso ko. Napamahal na sa akin ng mga tao rito, kaya hindi ako makakapayag na masira ang mga pinaghirapan natin. Itinayo niyo ni Daddy ang kumpanyang to, kaya gagawin ko ang lahat makabangon lang tayo. Buong katapatang tugon ni Nigel. Nakuha pa niya ang mga salitang yon sa kaibutura ng kanyang puso. Hindi lamang ang mga empleyado at si Emmanuel ang tinuring niyang pangalawang ama ang napamahal sa kanya. Pati na rin si Sarah. Kahit pilit niyang nilalabanan ang damdamin para rito, aminado na siyang kakaiba ang nararamdaman niya sa dalaga. Kahit hindi pa man din niya ito nakakasama ng matagal, magaan na agad ang loob niya rito. Paiimbestigahan ko rin kung sino ba talagang traitor dito sa kumpanya dito. Pagpapatuloy pa ni Nigel. Dahil sa pag-backout ng kliyente, nagkaroon tuloy ng isang emergency general meeting sa Empire Building ng Empire Tech. Lahat ng empleyado ng kumpanya
mula mataas hanggang sa pinakamababang posisyon ay involved sa pag-uusapan. Pakiramdam ni Sarah sa mga oras na yun ay may nagmamasid sa kanya, kaya naku-conscious na naman siya sa pagkilos. Bumuntong hininga siya at hinanap kung nasaan ang kanyang ama at si Nigel. Nandoon ng mga ito mula sa bandang unahan. Hinihintay pa ng ibang empleyado. Binalak niyang lapitan ng mga ito, ngunit may naging palaki. "Hello," sambit ng lalaking humarang sa kanyang dinaraanan. Napaangat siya ng tingin. Isang lalaking matangkad at mukhang Phil-am ito na nakangiting bumati sa kanya. "Hello, kilala mo ako?" tanong niya. "Yes, I'm Clark from Communications Department. Actually, bago pa lang ako rito, pero ikaw na agad ang napansin ko. I want to know you personally." He proudly introduced himself. Halatang arogante ang pananalita nito, ngunit may karapatan naman dahil gwapo nga ito. Pero hindi ganoon ang tipo ni Sarah sa isang lalaki. Ayaw naman niyang maging bastos, kaya nag-isip-isip muna siya bago magsalita. And besides, kailangan niya magpaka-faithful na asawa kay Nigel, kahit hindi sila nagmamahalan at kahit sikreto lang silang mag-asawa. "Kung gusto mo akong makilala, makipagkaibigan ka muna sa tatay ko." Nginitian muna niya ang binata saka siya umalis. Makalipas ang kalahating oras, ganap nang nagsimula ang meeting. "Magandang araw sa ating lahat," panimula ni Emmanuel sa lahat ng kasali sa pagpupulong ngayon. "Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Lingid sa kaalaman ng iba, may matinding krisis na kinakaharap ang Empire Tech. From the past 2 years, malaki ang nawalang kita sa kumpanya. Bilang CEO, ayokong tuluyang malugi ang kumpanyang pinaghirapan ko dahil alam ko ang pangangailangan ng bawat isa sa inyo. Balak sana naming i-raise ang sahod nyo bilang ganti sa inyong serbisyo. Ngunit ikinalulungkot kong sabihin na baka hindi na mangyari ang planong yun. Nag-backout ang isang pinaka-importanting investor natin. In short, mukhang hindi na namin kakayaning mag-provide ng salary para sa inyo. Kung mas lalala pang senaryo na to, baka magbawas na tayo ng tao sa kumpanya." Lumungkot ang mukha ng bawat isang nakikinig ng balita. Nagsimulang umusbong ang bulong-bulungan ng mga empleyado at kabi-kabilang side comments. Biglang umingay ang ground hall na pinagdausan ng pagpupulong. "Huwag muna kayong mabahala. Magiging maayos din ang lahat. Gumagawa kami ng maayos na proseso para hindi mangyari ang sinabi ni Sir Eman." It's Nigel's turn. Without any regret, nasa list of goals niya ang pag-handle ng Empire Technology at maibalik ito sa dati. Maraming produkto ang Empire Tech, mga makabagong produkto at koleksyon na mas epektibong gamitin at mas makakapagpagaan sa araw-araw na pamumuhay ng mga tao. Isa na nga sa best-selling product nila ay ang robot vacuum cleaner, power bank, at back and neck massager. But all of us needed an immediate result, sir. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may nambasag sa pagsasalita ni Nigel. Lahat ay napatingin sa isang lalaking Phil-am na walang iba kundi si Clark. "Oo, alam namin na kailangan na nga ng immediate result. Kaya nga kami nandito sa harapan niyo at pinapaliwanag ang sitwasyon." Sagot naman dito ni Nigel. "Ang iniisip ko lang, dapat magkaroon ng meeting per department kahit once a week lang sana, di ba? Para naman mas involved talaga sila sa ganitong sitwasyon." Hindi pa tatalong pahayag ni Clark. "Okay, we're going to take note of that." Kalmadong tugon naman ni Nigel kay Clark. Tumataas lang ang blood pressure niya, ni hindi nga siya pamilyar sa mukha nito. Bago lang siguro ito sa kumpanya. "I'm Clark Root from Communications Department, sir." Magalang na pakilala nito nang mapansin na nakatuon na lahat dito ang mga mata ng mga tao. Si Emmanuel naman ang nagsalita. "Nakikita ko na may malasakit ka sa kumpanya. Keep it up. Siya nga pala, bago ko tapusin ang meeting na to, ay may mahalagang tao lang akong ipapakilala. Iilan pa lang sa inyo nakakakilala sa kanya, mga taga-opisina pa lang. But now that we're all here, kukunin ko na rin ang oportunidad na to. Alam kong hindi nyo akalaing may anak ko maliban kay Dana. Gusto ko lang malaman nyo na siya ang katuwang ko ngayon sa pagre-revive ng kumpanya kasama si Nigel. I want to formally and proudly introduce to you my daughter, Sarah Leviste." Pahayag ni Emmanuel na talagang may pagmamalaking pinakilala ang pangalawang anak sa lahat ng empleyado. Matapos ipakilala ay humarap si Sarah sa mga tao. "Magandang araw. Sa totoo lang, wala akong alam sa business, pero gagawin ko ang lahat para makatulong. Ang hiling lang po namin ay kaunting unawa at mahabang pasensya sa ngayon mula sa inyo."
Basta po maaayos namin ang krisis ng kumpanya. Makakaasa po kayo na ibibigay ng kumpanya ang naipangako noon na karagdagang sahod. Magalang na pagbati at pahayag ni Sarah kahit pinangunahan siya ng kabatiya. Hindi siya sanay na humarap sa maraming tao. Feeling niya ikakainin siya ng buhay. But she suddenly took a glance at her husband. Napansin niyang nakangiti pala sa kanya si Nigel. Lalo tuloy siyang kinilig. Ang gwapo naman kasi talaga nito. Serious type pero ang lakas ng dating para sa kanya. Kinabukasan ay wala sa mood na magtrabaho si Nigel. Naiinis siya sa sales report na ibinigay sa kanya. Pababa lamang ng pababa. Pero mas nag-iinit ang ulo niya dahil kay Clark sa hindi malamang dahilan. Kinutuban din siya ng masama sa lalaki yun. Hindi niya gusto ang aura nito at lakas ng loob na magsalita sa gitna ng conference meeting nila kahapon. Knowing na bago ito sa kumpanya, ngunit anong nagtulak dito para magsalita kahapon na sa pakiramdam ni Nigel ay nais siyang ipahiya sa mga empleyado, gayong humihingi na nga siya ng paumanhin at paunawa. Salamat talaga ha, buti na lang nakasabay kita sa elevator. Dinig niyang sambit ni Sarah sa labas ng opisina nila. Hindi pala ito nag-iisa sa sandaling yon. Kahit kasal na sila, hindi sila magkasama sa bahay. Kaya hindi niya ito palagi kasabay pumasok sa trabaho at hindi niya alam kung saan ito pumupunta kapag nawawala sa opisina. Ayaw naman niya itong bawalan o sitahin. Ayaw niyang magmukhang mahigpit na asawa dito. Sumilip siya sa salaming dingding ng opisina. Kumunot ang mga noo niya nang makita kung sino ang kausap ni Sarah sa labas. Si Clark. Nakita na naman niya ito at lalong tumaas ang blood pressure niya sa lalaki nang makita na kailagit nitong makatingin sa asawa niya. Pangiti-ngiti pa ang damuho. Okay lang. Alam kong hindi mo kayang buhatin lahat ng hard copies kaya tinulungan na kita kanina. Dapat pinabuhat mo na lang din sa utility yan para di ka na mahirapan. Dinig ni Nigel ang sagot ni Clark kay Sarah habang ibinababa ang isang kahon ng files malapit sa table nito. Kaya pala ito nawala kanina. Kumuha pala ng mga yun sa storage area. Bigla siyang nakonsensya. Hindi man lang niya sinamahan si Sarah at pinagbuhat. Anong klase siyang asawa? Ngunit huli na para magsisi. Hindi ko na rin naisip yun. Ayoko namang nakaabala pa. Nginitian pa ni Sarah ang binata. Ikaw na anak ng CEO, mahihiyang mag-utos. Dapat nga ikaw ang hindi nahihirapan dito. Naisingit na naman ito ang mabulaklak na salita para magpa-impress. O sige na Clark, magtatrabaho na ako. Nakakahiya naman at nakakaabala ako sa'yo. Dapat nagtatrabaho ka na. Baka magalit sa'yo ang superior mo. Pagpapaalam ni Sarah. No, ako ang superior sa department ko. Proud na sagot naman ng binata. Ganun ba? Sige, salamat ulit. Alanganing sagot ni Sarah. Kung pwede lang sana magtaray, kaso hindi niya style yon. Dapat mabait pa rin siya dahil masisira ang imahe ng kanyang ama kung magpapakita siya ng kagaspangan ng ugali o entitlement dahil lang sa anak siya ng pinakamataas sa kumpanya. Isa pa ay nagmagandang loob lamang naman si Clark. Pero hindi niya gusto ang mga tingin nito. Para bang inaakit siya. Sorry na lang ito. Si Nigel na ang asawa niya at napili ng puso niya. Teka, umaamin na nga ata siya na mahal na nga niya si Nigel. Pero kailangan niya yung ilihim dahil nakakahiya kung malaman ni Nigel ang pagtingin niya rito. By the way, pwede bang sabay na tayo mag-lunch? Biglang tanong ni Clark. Alanganin namang tumingin si Sarah kay Nigel na napansin na niyang nakatingin sa kanila. Tumayo si Nigel sa swivel chair at pinagbuksan ng pinto ang asawa. Sige na Sarah, pumayag ka na. Sarkastikong singit naman ni Nigel habang tangan ng pinto para papasukin na si Sarah sa loob. Okay, sige Clark. Alanganing sagot ni Sarah para umalis na ang lalaki. Pero matapos umalis si Clark, hindi na siya kinubo ni Nigel hanggang sa sumapit na ang lunchtime. At tinotoo nga ni Clark ang sinabi kanina kay Sarah. Naiinis na pinagmamasdan ni Nigel sina Clark at Sarah na nagtatawanan habang kumakain. Lihim siyang nakasunod sa dalawa. Hindi na mapanatag ang loob niya kaya pumasok na lamang siya sa loob ng fast food na kinaroroonan ng dalawa. Excuse me Sarah, I'm sorry to interrupt, pero kailangan na nating umalis. Kakausapin natin si Tito Eman about sa Japanese client na kailangan nating ma-pursue bilang business partner at investor. Gumawa na naman ng bagong kasinungalingan si Nigel.
Ang totoo naman kasi ay nasa Cordillera si Eman at may business appointment doon. Ibig sabihin, nandito na si Daddy? Sabi niya kasi sa susunod na araw pa siya uuwi. Excited na tanong ni Sarah. Oo, biglaan ang dating niya. Kibit balikat na sagot ni Nigel. Okay, sige. Pasensya na Clark pero kailangan ko nang mauna sa'yo. Importanteng kliyente kasi yun ng Empire. Pagpapaalam na kay Clark. Okay, thanks for the time Sarah. See you next day. Magiliw na sagot naman ni Clark. Isang seryosong tingin ang itinapon ni Nigel kay Clark bago sila umalis. Napakunot noon na lamang ito. At patawa-tawa ka pa kanina. Nagpapahalata ka namang may gusto ka rin sa kanya. Himutok ni Nigel habang naglalakad sila palabas ng fast food na walking distance lang sa kumpanya nila. Hindi, may kinuwento lang siyang nakakatawa kaya tumawa naman ako. Katwira naman ni Sarah. Mabuti na lang nga dumating ka. Gusto ko na rin kasing magpaalam kanina pa. Hindi ako komportable kasama siya. Dagdag pa niya. Hindi naman halata. Maktol pa rin ni Nigel na hindi na pinansin ni Sarah. Siya nga pala, nasan si Dad? Biglang tanong ni Sarah. Hindi pala siya makakarating. Kumamot lang sa ulo si Nigel. Ang buong akala ni Sarah ay babalik sila sa Empire Building. Ngunit hinatak naman siya ni Nigel sa parking lot na kinaroroonan ng kotse nito. Sumakay ka na. Utos sa kanya ni Nigel. Saan tayo pupunta? Pupuntahan natin yung Japanese client. Lumitaw ang ngiti ni Sarah. Talaga? Mabilis na tumango si Nigel. Dali-daling sumakay ng kotse si Sarah. Akala nila ay maganda ang mood na makakausap nila. Ngunit galit pala itong bubungad sa kanila na halos ipagtabuyan sila nang makarating sila sa opisina nito. Nakabase na sa Pilipinas ang Hapon, kaya sinadya nila ito para personal na kausapin at baguhin ang desisyon sa pag-urong sa kumpanya nila. I don't want to negotiate with your company anymore, Mr. Nigel. Viste. I already decided, but what on earth are you doing here? Asik ng Hapon na si Kenshin Matsumoto nang makita ang anino nilang dalawa. Nasa kasagsagan ito ng pakikipag-meeting, kaya umingit bigla ang ulo na istorbohin nila. Kahit pa wala silang appointment, nagpumilit pa rin sina Nigel at Sarah na makausap ang Hapon. Sir, we just want to talk to you again. We did our very best to clarify every detail of our proposal and agreement last time. I'm begging you, Sir Matsumoto, please reconsider our proposal. Pakiusap naman ni Nigel. No more chances. I already made up my mind. Lalong naningkit ang mga mata nito. Nigel, nakakatakot siya. Tara na. Nasa likuran lamang si Sarah at nasisindak sa pagsigaw ng Hapon. Hindi naman natinig si Nigel. Sir, please give us a chance. We don't want to lose the opportunity to work with you. We will do anything you want just to let us show our best. Please sir, reconsider our proposal. Patuloy na pakiusap ni Nigel dito. Napaisip bigla ang Hapon at dumukwang sa folders na nasa table. Are you sure? Patawa-tawang tanong nito. Nagkatinginan pa si Nigel at Sarah. Biglang nagtaka sa inasan ng Hapon at pagbabago ng mood. Yes sir, we are very desperate. We believe both our companies can be on top if we work together. We have products that you need. You have connection that we also need. If we work together, we can make $1 million a month. Walang paligoy-ligoy na sagot ni Nigel. Ibinigay ni Mr. Matsumoto ang folder na kanina pa nito tinitingnan at tiniabot kay Nigel. Nabasa agad ni Nigel ang gustong kondisyon ng Hapon na gawin nila para sa partnership na hinahabol nila dito. Nang makaalis na sila sa tanggapan nito, sakalang isiniwalat ni Nigel kay Sarah ang nakalagay sa folder. Sarah, gusto mo masyal ni Mr. Matsumoto sa isang probinsya kasama ang mga anak niya. Hindi lang basta-basta pamamasyal ang gusto niya, kundi ang maghahain sa kanila ng authentic Filipino dish. Pahayag ni Nigel. Sana sa isang chef na lang siya humingi ng tulong. Hindi sa atin. Modern and high-tech products ang produkto natin, hindi pagkain at travel and tours. What the heck is wrong with that Japanese old man? Dugtong pa nito. Di ba ang sabi mo gagawin natin ang lahat? Madali lang yan kung totoo si Nigel. Simple lang naman ang gusto niya eh. Gusto niya ng quality time with his children. Sagot naman ni Sarah.
Ang hanapan siya ng tour guide at maghanap ng authentic dish ay hindi madali, Sarah. Hindi na tama ang ginagawa ng Hapon na yan dahil wala namang kinalaman yun sa business ng Empire Tech. Pasalamat siya dahil kailangan natin siya. Pagmamaktol pa nito. Kung ganoon, ipaubaya mo sa akin yan. Ako ang bahala. Nakaisip na ako ng paraan para makatulong man lang ako sa'yo. Ang galing mo kasi mag-English kanina. Ano? Basta, nagtiwala ka lang sa akin. Okay ba yun? Pupunta tayo sa hometown ko, sa San Benito, Masbate. Kampanteng sagot naman ni Sarah. Okay, sige. I put my trust in you. Sa'yo na to. Kapag ako, wala talaga siyang mapapala sa akin. Hindi wala ako nararating na probinsya at hindi ko alam ang mga adventure na hinihiling niya dyan sa agreement na yan. Kibit balikat na sagot ni Nigel. Hanggang sa sumapit na ang araw na na-arrange na nila ang gustong mangyari ni Mr. Matsumoto. Pumunta na nga sila sa Masbate. Isang ultimate challenge pala ang pagtawid sa hanging bridge upang matawid ang ilog pupunta sa kabilang bundok. Umuuga-uga ang bridge at parang hindi gaanong matibay. Nigel hated this idea. Paano siya magtitiwala kung buwis buhay pala ang ginagawa nila? Pero natutuwa siya kay Sarah dahil game na game ito sa adventure na gusto ni Mr. Matsumoto. Yun siguro ang advantage ng laki sa probinsya at sanay na tumira sa malayo sa kamisnan. Nigel, pakisabi sa English na kumapit silang mabuti at mag-ingat ha. Mabilis ang ginawang paghakbang ni Sarah habang nananatiling nakasubaybay kina Mr. Matsumoto at sa dalawang anak nito na sina Hara at Mina. Sir, please hold tight and watch your step. We need to be safe. Nanginginig ang tinig ni Nigel, kasabay ng panginginig ng tuhod nito. Iniiwasan nitong tumingin sa ibaba dahil suspetsya nito ay malalim ang tubig at baka may mga buwaya pang naninirahan doon. Wait! Stop! Sigaw ni Mr. Matsumoto. Inilabas nito ang kamera at sumen niya sa dalawang magagandang anak. 1, 2, 3, selfie! Masigla ang mga itong nag-post sa camera. Mukhang hindi nga nakakaramdam ng takot ang mga ito. Nigel, sabihin mo naman nakuhaan din tayo ng picture. Pasigaw na sabi ni Sarah. Sir, we also want pictures. Tumalima si Nigel. Nanginginig palalo ang tuhod at mas nalukot pa ang muka. For God's sake, nasa gitna sila ng hanging bridge. Pero ang mga kasama nito ay may pagsiselfie pang nalalaman. Smile! 1, 2, 3. Sabi agad ni Mr. Matsumoto habang nakasilip sa kamera. Ngumiti naman silang dalawa. Kahit hindi pa nakikita ang larawan, alam na agad ni Nigel ang kanyang itsura. Siguro para siyang uminom ng suka dahil sobrang maputla ng kanyang labi dahil sa kaba. This is the real challenge. I like it. Masiglang bulalas pa ni Hara. Mabuti na lang pala at very outgoing ang mga anak ni Mr. Matsumoto. Safe naman ang hanging bridge na iyon, kaya nakatawid sila ng maayos. Si Nigel lang ang hindi sanay sa ganoon, kaya parang praning. Ipinangako naman ni Sarah kay Nigel na magiging maganda ang pamamasyal doon ng kanilang kliyente. At sisiguraduhin niyang hindi makakalimutan ng mag-aama ang adventure na inihanda niya para sa mga ito. Siya na rin ang nagsabi na hindi na lang sila kukuha ng tour guide dahil kabisado naman niya ang pasikot-sikot sa pasyalan at ilang sikat na destinasyon sa Masbate. At tungkol naman sa pagkain, hindi niya kinwento na magaling siya magluto ng putaheng masbateño. Isesikreto muna niya yun sa binata. Sa isang isla sila pupunta. Magandang isla na yon at puting-puti ang buhangin. Sobrang linis rin ng tubig at paligid. Hindi kasing popular ng Boracay at Palawan yun, kaya kaunti lang ang mga tao na nakakaalam at mura lang ang bayan. Talagang nag-enjoy ang mag-aama sa isla. Ganun na rin sina Nigel at Sarah. Parang nakahinga sila ng maluwag wala sa polluted na syudad ng Maynila. Ngayon ay alam na ni Nigel kung bakit hiniling ni Mr. Matsumoto ang ganitong bakasyon at adventure. Maybe aside from being with his children, maybe he also wants some fresh air. Kalaunan ay natuwa na rin si Nigel sa ginawang plano na ito ni Sarah. Naligo rin silang dalawa, ngunit dumistansya sila para mas magkaroon ng quality time si Mr. Matsumoto sa mga anak. Sarah, ano pang susunod na buwis buhay challenge pagkatapos ng hanging bridge? Di na iwasan ni Nigel ang magtanong. Aakyat tayo ng bundok. Tura naman ni Sarah sabay sisid sa bandang malalim na parte ng dagat.
Ngumiti na lamang si Nigel at winisik-wisik ang tubig dagat kay Sarah nang makalutang. Wala nang epekto sa akin yan. Sanay na akong mapasukan ng tubig ang mata ko. Gumanti siya sa binata. They were enjoying the moment. Kung pwede lang sana isipin na ni Sarah na nagde-date silang dalawa. Tumawa naman si Nigel sa sinabi niya. Finally, nakita niya ring tumawa ito ng wagas. Mas lalong dumadagundong sa tuwa ang puso niya dahil naiisip niyang siya ang dahilan ng masayang tawa na yun ng lalaki. Pakiramdam niya ay parang naghahoneymoon na silang dalawa at hindi tungkol sa negosyo ang purpose ng pagpunta nila sa probinsya. Pagkatapos ng ilang oras na pagbababad sa tubig ay nagkayayaan na silang kumain. Nauna na si Sarah sa mga ito ng isang oras kanina dahil tutulong siya sa kusina ng restaurant ng resort para sa hiling ni Mr. Matsumoto na pagkain. Mga masbate special food ang ihahanda nila para sa pamilya ng Hapon. May ngiti sa labi ang bawat isa nang matikman ang mga nilutong pagkain ni Sarah at Ali. Si Ali ang resident chef doon. Wow, delicious! Napa-thumbs up si Mr. Matsumoto. Isa sa hinanda nila ay ang sinangkot siyang manok at kandinga. Marami pa silang inihain na specialty ng masbate, kaya naman kitang-kita ang kasiyahan sa mukha ng mag-aama. We want this kind of food. We are ready to pay any kind of amount if you share your cooking styles with us because we want to open a Filipino-Japanese restaurant soon. Sabi pa ni Mr. Matsumoto. Gusto ni Mr. Matsumoto ang dish nyo. Handa raw siya magbayad kahit magkano. Basta, ishare nyo kung paano lutuin ang mga putahing inihanda nyo ngayon. Pagsasali ni Nigel sa Tagalog ng mga sinabi ng Hapon. Medyo hindi kasi maintindihan ng accent nito. At si Nigel lang ang matyagang nakakaunawa nito. Marunong naman mag-English si Sarah, ngunit madalas ay mix ng Japanese at English ang salita ni Mr. Matsumoto at mga anak nito. Kaya napapatanga si Sarah kapag nagsasalita na ang mga ito. Payag ka ba, Ali? Tanong ni Nigel sa chef. Oo naman. Sir, she agreed. Baling ni Nigel sa matanda. Ngumiti ang Hapon. Matapos kumain ay nakipag-negotiate ito kay Ali. At sa tulong na rin ni Nigel. Napagkasundoan ng dalawa na si Chef Ali mismo ang magtuturo ng mga recipe sa magiging chef ni Mr. Matsumoto sa itatayong restaurant. At may matatanggap na malaking kabayaran ang chef para sa lahat ng mapagkakasundo ang recipe na bibilhin dito ng matanda. Natapos na pagbabakasyon nila na may ngiti sa labi. Umubing masaya si Mr. Matsumoto at todo ang pasasalamat nito kina Nigel at Sarah. Natapos na rin ang problema nilang dalawa. Nabalitaan nilang tumawag na si Mr. Matsumoto kay Emmanuel at pipirma na ng agreement pagkarating ng Hapon sa Maynila. Kanina, bago bumalik papuntang Manila, tinubos muna ni Sarah ang maliit na lupain nilang naisangla sa isang kakilala. Inayos niya muna ang lahat ng papeles at nakipag-areglo ng maayos sa pinagsanglaan. Nag-iwan na rin siya ng perang naipon para kay Tia Lucila para magamit na puhunan sa pagsasaka. Ito ang naatasan niyang mag-alaga ng sakahang naiwan ng kanyang mama. Pangarap ng mama niya na matubos na nila ang lupain yun na talagang pinagsikapan nitong pag-ipunan na mabili noong bata pa ito. Ngayon ay masaya si Sarah dahil natupad na niya ang pangarap ng ina. Hindi man ito natikman ang ginhawang mula sa kanyang pagsisikap, at least kahit paano ay nailalagay na niya sa ayos ang mga naiwan nito. Maayos siyang nagpaalam sa mga kamag-anak at pinangakong bibisita siya muli sa Masbate. Salamat, Nigel. Nakangiting sambit ni Sarah. Pauwi na sila ng Maynila at nasa kahabaan na sila ng highway papasok sa Maynila. No, salamat, Sarah. Pagtatama naman ni Nigel. Bakit naman? Kung hindi kasi dahil sa tulong mo, hindi natin mapapapayag si Mr. Matsumoto sa proposal natin at sa partnership. At sa totoo lang, naging masaya ako sa ilang araw na bakasyon natin sa Masbate. Salamat. Marami ako natutunan nang dumating ka sa buhay ko. I mean, sa buhay ni Tito Eman. Sandaling natahimik si Nigel saka muling nagsalita. Salamat din kasi natuto din ako magmahal. Pagtatapat nito. Nagmahal? Naguluhang tanong ni Sarah. Tama ba siya nang narinig? Si Nigel nagmamahal? I mean, natuto ako magtipid kasi andyan ka. You know, mahal ang bilihin ngayon. Natatarantang bawi ni Nigel. Nadulas patuloy ito.
Wish lang nito na hindi ito nahalata ni Sarah. Ah, oo nga. Mahal na nga ang bilihin ngayon. Tama ka. Sakay ni Sarah sa sinabi nito. Pansamantalang huminto sa pagmamaneho ng sasakyan si Nigel. Tumigil muna sila sa isang gilid ng highway. Ang totoo, lately naguguluhan na ako sa nararamdaman ko, Sarah. Mahal na yata kita. Lakas loob nitong pag-amin na nakatitig sa magandang mukha ni Sarah. It's now or never. Moment na nito yon. Hindi na ito dapat magbiro. Ayaw rin ni Nigel na maunahan pa ng iba sa asawa. Kahit kasal sila, may posibilidad pa rin na ma-inlove si Sarah sa iba. Lalo pa tumaaligid yung Clark sa babae. Nigel, totoo ba yan? Tumango si Nigel. Hindi ko alam kung bakit. Basta kapag nakikita kita, nawawala ako sa katinoan. It's your fault. Sana hindi nilang kita nakilala. Pero alam ko namang magsisisi ako kung hindi ko nagawang kilalanin ka. I love you, Sarah, my wife. Let's make our marriage real, and not just paper and after our father's will. I know I'm too fast, but I promise to court you until you fall in love with me. Tumingin ito sa mga mata ni Sarah. Inilapit nito ang mukha kay Sarah. He kissed her on the forehead. Sa ngayon ay hanggang doon lang muna. He fought his temptation to kiss her lips as a respect. Hindi pa ito mahal ni Sarah at idadaan ito sa tamang proseso ang lahat. Bakit ako, Nigel? Hindi pa rin makahuma si Sarah. Mahal niya si Nigel. Ano pa bang mali doon? Bakit ganoon na lang ang kaba niya? Yung halik nito sa noo niya? Bakit parang kinuryente siya? Noong kasal nila sa judge, hindi naman siya hinalikan ni Nigel. Inilapat lang nito ang pisngi nito noon sa pisngi niya. At ito ang unang halik niya. Kahit sa noo lang, may dulot yung sigla sa puso niya. I don't know, Sarah. Kailangan ba may dahilan? Basta naramdaman ko na lang na mahal kita. At sana wag ka nang lalapit mo sa Clark. Nagsiselos ako. Nagsimula na itong paandarin ng kotse. Nanatili silang walang kaibuan hanggang sa si Sarah na ang hindi nakatiis magsalita. Nigel, nag-enjoy ka ba sa bakasyon natin? Ha? Oo naman. I already told you that. Tipid na sagot nito kasabay ang tipid ng ngiti. Napansin ko lang, naging tahimik ka pagkatapos mong umamin sa akin. Aniya at pagkuway huminga siya ng malalim. Kalimutan mo na lang siguro na umamin ako sa'yo. Malungkot ang tinig nito habang nakafokus sa dinadaan ng kasada. Nagkakaganyan ka ba dahil hindi kita agad sinagot? Hindi ah. Naisip ko lang mali ako sa ginawa ko. Na-pressure yata kita. Saka okay lang kahit malaman ko agad na hindi mo ako mahal. Ayos lang talaga. Ayokong sumama ang loob mo sa akin. Gusto kong pagbalik natin sa Manila, walang magbabago. Sagot lamang ni Nigel. Okay, sagot lang ni Sarah. Makalipas ang isang linggo, napakaraming pagbabago agad ang nangyari sa Empire Tech. Naging masigla ang dating walang buhay at papaluging kumpanya. Dumami na rin ang kanilang mga distributor. Tumaas ang sales ng produkto at katulad ng pinangako ni Emmanuel, itinaas niya ang sahod ng mga empleyado nang nagtuloy-tuloy ang magandang takbo ng negosyo. Nagkaroon pa ng Thanksgiving Mass dahil sa continuous improvement ng kumpanya. Pero hindi pa rin nagpapansinan si Sarah at Nigel. May sarili ng opisina si Sarah dahil tapos na ang cleaning niya kay Nigel. Parang ang laki ng pinagbago ng kanilang sitwasyon. Hindi na bumabati na good morning si Nigel kay Sarah. Mas malamig pa kumpara sa dati ang pakikitungo nito sa kanya. Sa kabila ng natatamasang tagumpay ng kumpanya, hindi tumigil si Nigel sa paghahanap kung sino ang taong nagtangkang magpabagsak sa kumpanya nila. Noong nasa Masbate sila, nabanggit sa kanya ni Mr. Matsumoto na may traitor sa kumpanya nila at siniraan sila sa matanda kaya nagbago ito ng isip noong una. Agad pinaimbestigahan ni Nigel ang tungkol doon. Ngayon ay nakarating na rin sa kanya ang impormasyon sa kung sino ang espiyang nagtatrabaho sa kanilang kumpanya. Hawak na rin niya ang matinding ebidensya tungkol sa kung sino ba talaga ang traitor sa Empire Tech. Na-email na niya ang detalye kay Emmanuel at ang sunod niyang sasabihan ay si Sarah. He tried to call her pero hindi naman ito makontak. Naka-off siguro ang phone nito. Kailangan niya itong kausapin agad dahil kakakilala lang nito sa traitor na itinuturo ng ebidensya. Iyon na muna ang tatrabahuhin niya bago umalis sa Empire Tech.
Tama, ngayong gumaganda na ang kumpanya, pwede na niyang iwan kay Sarah ang pamamahala sa kumpanya. He will no longer be her boss soon. May mga negosyo rin siyang kailangang tutukan at mas mainam na rin iwasan niya si Sarah para hindi siya lalo mapamahal dito. Samantala, nakita naman ni Clark si Sarah na papasok pa lamang sa Empire Building. Napansin nitong malungkot ang mukha ng babae. Lumapit ito kay Sarah. Hi, good morning Ma'am Sarah. Good morning. Malungkot na response ni Sarah. May problema ka ba? Wala naman. Pagsisinungaling ni Sarah. Pero ang totoo ay si Nigel at ang patuloy na pag-iwas nito ang iniisip niya. Maybe we could go out after working hours. Usap-usap lang. If gusto mo lang, mukhang stress ka kasi sa office. Pag-aaya nito. Okay, sige. San ba? Napilitang tugon ni Sarah. Baka nga kailangan niyang lumabas o magliwaliw kahit ngayon lang. 8:30 PM, susunduin kita sa inyo. Surprise ko na lang kung saan. Sure naman ako na magugustuhan mo dun. Sagot naman ni Clark. Okay, magkita na lang tayo mamaya. Isang peking ngiti ang pinakita ni Sarah sa binata. Be prepared. Huling habilin pa nito bago sila maghiwalay. Wala siyang kagana-ganang kumilos hanggat sa makauwi siya sa mansyon. Si Nigel lang naman ang nahilan ng kanyang pananamlay. Wala siyang ideya kung bakit masama ang loob nito sa kanya. She missed him so much. Tumingin siya sa orasan. Malapit na palang mag-alas 8 ng gabi. Naalala niya ang usapan nila ni Clark. Napilitan na rin siyang magbihis at magayos ng sarili. Ayaw rin niyang masabihan na wala siyang isang salita. Naka-oo na siya kanina, kaya nakakahiya naman kung uurong pa siya. Clark picked her up at exactly 8:30 PM. Saan tayo pupunta? Tanong ni Sarah sa binata. Somewhere we can chill and have some privacy together. Mapungay ang mga mata ni Clark. Nakapagtataka rin na amoy alak ang hininga nito. Hindi gaanong makuha ni Sarah ang ibig sabihin ni Clark. Pero nang marinig niya ang salitang privacy, may kakaibang bagay na pumasok sa isipan niya. Kinutuban siya ng masama. Inoobserbahan niya ang kilos nito. Mukhang normal naman. Clark, nakainom ka ba? Hindi niya napigilang magtanong. Oo, may problema lang ako sa trabaho, kaya naisipan kong yayain ka ng date. Pasensya na ha, konti lang naman ang nainom ko eh. Pero kita mo naman matino pa ako. Hindi ko kinalimutan ang usapan natin. Maayos naman ito magmaneho, pero di katagalan, bumilis at pazigzag-zigzag na ang pag-andar ng sasakyan kahit nasa street lane naman sila. Clark, hindi ako sanay sa mabilis. Baka pwedeng pakibagalan. Kahit nag-aalangan, maayos na pinakiusapan ni Sarah si Clark. Don't worry, safe ka pag akong kasama mo, Sarah. He assured. Nakarating sila sa isang hotel at ikinagulat yun ng gusto ni Sarah. Pumasok sila sa entrance. Akala niya isa restaurant sila ng hotel magtutungo. Pero dumiretso si Clark sa reception area at nag-check-in sa isang room na para sa kanilang dalawa lamang. Clark, akala ko ba magdi-dinner lang tayo? Kinakabahan na siya ng husto. May gagawin lang tayo saglit. Mas masarap pa sa pagkain. He made a cryptic look. Lalong nanindig ang balahibo ni Sarah. May laman ang sinabi nito sa kanya. Hindi siya pwedeng magkamali. Clark, kailangan ko nang umuwi eh. Pasensya na hinahanap na ako ni Daddy. Napilitan niyang pagsisinungaling. Sandali lang naman ito, babe. At hindi ka na bata para pagbawalan pa. Hinapit nito ang kanyang baywang. Kanina pa naninindig ang kanyang balahibo. Pero mas lalong nanindig yon nang tawagin siya ni Clark na babe. Huwag mo akong hahawakan. Lumanding sa magkabilang pisngi ni Clark ang palad ni Sarah. Napatingin sa kanila mga hotel staff na naroon sa reception area. Come on, magpapakipot ka pa? Samantalang sumama ka sa akin papunta rito. Ngumising-ngisi lang ito at tinangka pa siyang yapusin. Walang yaka, hindi mo sinabi na sa ganitong lugar tayo pupunta. Sabi mo restaurant na pupuntahan natin dito at hindi kwarto. Gago ka? I'm your boss, pero ang lakas ng loob mong gaguhin ako. Malakas ang loob na asik ni Sarah. Huwag kang umarting inosente, Sarah. Katulad ka rin naman namin ni Dana na manluloko.
Biglang sabi nito. Pinagtitinginan na talaga sila ng mga tao. Wala kang karapatang sabihin sa akin yan. Hindi mo ako kilala at hindi masama ang kapatid ko. Lumakas ang loob ni Sarah para pabulaanan ng akusasyon ni Clark sa kanyang kapatid. Kahit pa hindi niya kilala si Dana, alam niyang hindi ito gaya ng nilalarawan ni Clark. Pero kilala ko ang kapatid mo, mariing sabi ni Clark. Dahil ako lang naman ang ex ng kapatid mo. Pinagpalit niya ako kay Nigel ng basta-basta lang. Iniwan niya ako sa ere. She promised na babalik siya sa New York at sabay kami mag-aaral dun. Pero nalaman ko na lang na naluloko na siya kay Nigel. Pinaikot niya lang ako. I was broke that time. Ayaw na niya sa akin because of my failures in life. She left me when I needed her the most. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ako nakakaganti sa kanya. I came here for a great revenge, Sarah. At sa'yo ko yung sisimulan. Kasama sa plano ko na mapalapit sa'yo. Actually, nasimulan ko na ang plano ko. Pangalawa ka na sa revenge ko. Pagsiwalat ni Clark, madilim ang muka at matalim ang tingin kay Sarah. Inilahad na nito ang hidden agenda sa paglapit at pagkuha ng loob ni Sarah. Wala itong pakialam kahit may nakakarinig sa kanila. Bakit sa akin ka gumaganti? Hindi ko lubusang nakilala ang kapatid ko. Pero alam kong hindi siya masama na kagaya ng iniisip mo. At nagpakasal na rin siya sa iba. Kaya dapat ka nang mag-move on. Mali-mali ka sa ginagawa mo, Clark. Hindi siya makapaniwala sa inilahad ng binata. Hindi lang naman dahil dun kaya ako nagkalit ng ganito. Ginamit lang niya ako. Noong nag-aaral siya sa Amerika, I'm always there for her. Pero nagbagong ihip ng hangin nang magbalik siya sa Pilipinas at magkaroon ng trabaho. Tapos tumagtag pa si Nigel, kaya lalo na niya akong kinalimutan. Katwiran ni Clark. Clark, itigil mo na to, pakiusap. Marahil may dahilan si Dana. Kung gusto mo siya kausapin mo, hindi yung ganito ka mag-isip. Naawa siya kay Clark, pero hindi niya matanggap na kailangan pa nitong gumanti. Naghari na ang puot sa puso nito, dahil lang sa pangako ni Dana na napako. Sa bagay, ganun nga talaga kapag nasasaktan, nakakabaliw. Pero mali pa rin na hindi tanggapin na hindi kayo ng taong mahal mo ang tinadhana. Mas matatahimik sana ako kung tuluyan na bumagsak ang kumpanya niyo. Pero hindi. Sa bandang huli si Nigel pa rin ang nagwagi. Ito na lang ang choice ko. Ang ibuhos sa'yo ang sama ng loob ko. Pasensya na, Sarah. Pero ikaw na lang ang katuparan sa gusto ko para tuluyan ko ng magantihan si Dana. Ano ba? Baliw ka ba? Walang pakialam sa akin si Dana dahil hindi kami buong magkapatid, okay? Kaya magsasayang ka lang ng oras. Baka nga mas matuwa pa yun kapag nawala ako sa mansyon nila at sa buhay niya. Wala akong pake, sabi ni Clark. Huwag kayong makikialam. I have a gun. Babala ni Clark sa mga staff ng hotel na kanina pa siyang gustong awatin. Hinatak nito si Sarah pagkakuha ng keycard sa desk ng receptionist. Lubhang malakas si Clark, pero buti na lang at nakakuha ng shampoo si Sarah at natadyakan si Clark sa pagkalalaki nito. Kumari pa siya ng takbo palayo sa hotel. Kahit nag-alok ng tulong ang gwardiya ng hotel, ay hindi niya iyon pinansin. Kaya niya ang sarili niya mula pa pagkabata niya. Probinsyana siya, pero hindi siya duwag at tanga. Nagkamali si Clark ng tinarget. Hindi niya alam kung nasaan siya. Panay ang piping usal niya at pagdarasal sa Panginoon. Kinuha niya ang phone sa purse at tinawagan ng kanyang ama. Sa kasamaang palad, hindi ito makontak. Isang tao na lang ang pwede niyang tawagan. Si Nigel. Mabuti na lang at kahit isang dial lang niya, sumagot agad ito. Hello? Umiiyak at garagal ang tinig ni Sarah sa kabilang linya. 10 oras na ng gabi pero tumawag pa rin ito sa kanya sa hindi pa niya nalalamang dahilan. Gabi na, Sarah. Anong nangyari sa'yo? Nasaan ka? Nag-aalala ang tanong niya. Hindi ko alam. Si Clark kasi. Anong ginawa sa'yo ni Clark? Di ba sabi ko sa'yo iwasan mo na siya? Puntahan mo na ako ngayon. Ikaw lang ang makakatulong sa akin. Baka mahabol niya ako. Please, Nigel. Pakiusap ng dalaga. Okay. Stay where you are and hide. Paki-on ng GPS ng phone mo ha. Pupuntahan kita agad. Natatarantang sagot ni Nigel. Kahit inaantok, nagmamadali siyang umalis para mapuntahan si Sarah. Hindi siya mapalagay habang nagmamaneho.
Hindi man detalyado ang kwento ni Sarah, alam niyang matindi ang ginawa ng hayop na si Clark sa asawa niya. Hindi iiyak si Sarah kung simpleng sagutan lamang yon. Ngayon lang siya nag-alala ng sobra para sa mahal niya. Sisisihin niya ang kanyang sarili kapag hindi niya ito agad nakita. Sa Las Piñas City siya nagtungo dahil doon nakalocate ang number ni Sarah na itinuro ng phone application niya. Nananalangin pa rin siyang sana naroon nga ito. Nagtakatuloy siya kung bakit nakarating doon si Sarah at Clark. Isa pa, hindi pa kapisado ni Sarah ang syudad. Mas kabisado nito ang Masbate. Mas lalo pang nag-alala si Nigel dahil biglang bumuhos ang ulan. Mag-isa si Sarah na nakasilong sa madilim na waiting shed. Sobrang dilim na dahil wala nang bukas na kahit anong mini-mart o ibang private properties na nakapaligid sa lugar. Diyos ko, sana makaligtas ako ngayong araw. Umiiyak niyang dasal. Nanatili siyang naghihintay sa pagdating ni Nigel. Sana lang talaga ay matuntun nito kung nasaan siya ngayon. Sarah! Somebody called her. Nabuhayan siya ng pag-asa. Nakita niya ang humintong sasakyan. Thank God, kahit madilim ang paligid, nakakasiguro siyang si Nigel ang dumating. Sinalubong niya ito habang papalapit sa kanya. Hindi niya alintana ang ulan. Salamat Nigel, dumating ka. Walang ano-anong niyakap niya ito. Naiiyak siya sa sobrang kaligayahan. Si Nigel ang superhero niya. Hindi niya lubos maisip na matutuntun siya nito. Natuntun ka ng app ko. Gumanti ng yakap si Nigel. Labis ang kagalakan ng puso nito. Dumadagundong na naman sa tuwa. Sarah is safe with him. Basang-basa na sila ng ulan pero nanatili pa rin silang magkayakap. Ikaw mismo ang nakatuntun sa akin. Pagtatama ni Sarah. Humagpit ang mga yakap niya kay Nigel. At last, she's secure to his arms. Unti-unti na namang nadudurog ang puso ni Nigel sa mga sandaling yun. Ayaw nitong makitang umiiyak si Sarah. Sorry, kung ginampanan ko lang sana ang pagiging asawa ko sa'yo, hindi ka sana napahamak. Pangako ko na igaganti kita sa part na yun. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip niya, Nigel. Galit na galit siya dahil kay Dana. Siya rin pala ang utak ng pagbagsak ng company niyo ni Daddy. Gusto niyang makaganti kay Dana dahil hindi na siya binalikan ni Dana. Oo, alam ko ng bagay na yan, Sarah. I promise na aayusin ko to. I won't let him harm you again. Salamat, Nigel. Bakit ka ba kasi sumama sa kanya? Dahil nasasaktan ako na binabaliwala mo na ako. Mas malamig ka pa sa yelo kung ituring ako mula nang magbalik tayo sa Maynila. Napabuntong hininga si Nigel. Sorry, dahil hindi ko alam na nasasaktan na pala kita. Sambit nito habang yaka pa rin sa ulanan si Sarah. Ganito naman siguro kapag nagmamahal, di ba? Kailangang masaktan. Pakli naman ni Sarah. What? Nagulantang na tanong ni Nigel. Mahal kasi kita, Nigel. Manhid ka lang siguro talaga kaya hindi mo nararamdaman. At isa pa, pinipigilan ko rin na mahalin ka dahil kapatid ko si Dana. At alam ko na ang kasal natin ay para lang sa pagsalaban ng kumpanya. Alam kong hindi mo ko kayang mahalin. Lakas loob na pag-amin ni Sarah. Bumitiw si Nigel ng yakap sa kanya. Sarah, totoo ba yan? Umaliwalas ang mukha nito. Hindi pa rin makapaniwala sa sinabi ng asawa. Oo, mahal na mahal kita. Thank you. Muli itong yumakap kay Sarah. Lumulundag sa tuwa ang puso nito. Pero hindi pwedeng maging tayo, di ba? Dahil hindi naman pwedeng isa lang ang nagmamahal sa atin. Sino bang may sabi na nag-iisa ka lang na nagmamahal? Sarah, mahal din kita. Kailanman hindi ko minahal si Dana. Dahil lang din sa last will at kasunduan ng mga tatay natin kaya ako siya naging nobya. But I swear, alam niya na wala akong pagmamahal sa kanya. Ganon din siya sa akin. Kaya walang kaso kung mahalin natin ang isa't isa. Totoo ba? Akala ko kasi nagmamahalan kayo. Oo, totoo. At magkaibigan lang kami ni Dana kapag kami lang ang magkasama. Mahal kita, Sarah. Pero maghihintayin tayo, okay? Tatapusin mo muna ang pag-aaral mo. Hinagka nito sa noo si Sarah. Oo, mag-aaral ako ng mabuti. Magiging magaling ako sa business at sa English. Magpapaganda ako para maging bagay na tayo kapag magkasama tayo.
Matutuwang tura niya. Just promise me, hihintayin mo ako kahit anong mangyari. You don't have to change yourself. I love you just the way you are, Sarah. I just wanted you to finish your college not for me, not for your dad, not for the company, but only for yourself. Masuyong sambit ni Nigel. Kinaumagahan, maagang pumasok sa opisina si Nigel para tapusin ang kabaliwan ni Clark. Nakiusap si Sarah na wag muna itong ipapulis. Sabi ni Sarah ay si Dana ang kailangan ni Clark. Pero hindi na natiis ni Nigel ang kahangalan ni Clark, kaya nagpa siya siyang harapin ito. Nang malaman na malakas pa rin ang loob nito na pumasok sa kumpanya, sa kabila ng ginawa nitong kalokohan sa boss nitong si Sarah. Nagtatagis ang mga bagang niya habang ginagalugad ang buong Empire Building para hanapin si Clark. Hindi siya mapakali hanggat hindi niya ito nakikita at napagbabayad sa atraso nito. Isang utility staff ang nakapagsabi sa kanya na nasa finance department ngayon si Clark. Kaya agad siyang nagtungo roon. Clark Root, nasan ka? Halos lahat ng naroon ay nabingi sa sigaw niya. Nanlilisik ang kanyang mga mata at natatakot ang sino mang makakita sa kanya. And there he is. Nakita niya si Clark na kasalukuyang kapanayam ang isa sa head officer ng finance department. Parang walang ginawang kabulistugan kagabi ang gago. Oh, Sir Nigel, what brings you here? You're disturbing our work. Animoy na sorpresa ito sa kanyang pagdating at clueless pa rin sa offense na nagawa nito. Pero sa bagay, malamang ay wala itong alam tungkol sa ginawa niyang investigasyon sa kasalanan nito. At iniisip yata nito na tanga si Sarah para hindi sabihin sa kanya ang ginawa nito sa asawa niya. Kaya kampanteng-kampante ito ngayon na tila napakabait na supervisor. You! Asik ni Nigel at dinaanan ng kanyang kamao ang mukha ni Clark. Hey! Ano bang problema mo? Sa lakas ng suntok ni Nigel, natumba ito sa sahig. Hindi mo alam o gusto mong ipaalala ko? Aamba pa sana siya ng suntok, ngunit isang security guard ang humatak sa kanya at nailayo siya kay Clark. Kung ano man ang problema mo, huwag mong dalhin dito. Nasa kumpanya tayo, wala sa boxing ring, Mr. Nigel. Umaarte pa rin itong walang alam. Yeah, right. An important company, an important girl for me. Ang lakas ng loob mong pagtangkaan si Sarah ng masama. Gago ka. Anong akala mo? Malulusutan mong ginawa mo sa kanya kagabi, ha? Galit na sabi ni Nigel. Nasyak ang mga taos ng mga narinig mula kay Nigel. Halos lahat ay nahinto sa pagtatrabaho. At anong ginawa ko? Maang-maangang tanong ni Clark. Kung may ginawa ako, wala sana ako rito. Hindi na ako papasok at magtatago na lang ako. Boss kung sinasabi mo, Sir Nigel, hindi ako gaya ng sinasabi mo. Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan at magpakita pa dito. Hayop ka. Dinala mo lang naman si Sarah sa hotel, pero hindi siya pumayag dahil ang alam niya sa restaurant na kayo pupunta. At kung magmamaang-maangan ka pa ulit, hindi na ako mag-aalinlangan na ipapublic view ko dito ang CCTV footage na ginawa mo sa kanya. Pati ang mga pinagsasabi mo ron. Maraming witness, kaya nakakasiguro kang wala kang kawala. Alam mo naman pala, at kasalanan mo naman kasi, ikaw ang punot dulo ng lahat. Baluktot na katwiran ni Clark. Inagaw mo lang naman sa akin si Dana, di ba? Kung hindi ka dumating sa buhay niya, hindi niya ako iiwanan. Mas dumoble pa ang pagkagulat ng nakakarami sa isinawalat ni Clark. I never loved Dana. Kung hindi dahil sa agreement ng pamilya namin, hindi ko siya lalapitan. That's it. But that doesn't give you the right to harass someone. Nilalaman ng matinding galit si Nigel, pero hindi siya dapat magpatinag. Hanggang sa lumapit sa kanya si Clark at siya naman ang sinuntok nito. Nagpupuyos rin sa galit si Nigel, kaya nabitiwan siya ng security guard at nakaganti ng isa pang suntok kay Clark. No matter what the situation is, wala kang karapatang gumanti sa isang tao, lalo na't walang kinalaman sa galit na nararamdaman mo. Gago ka. Halika dito nang makita mong hinahanap mo. Kinwelyuhan niya si Clark. At isa pa, humanda ka na sa ikakaso namin sa iyo bukod sa harassment. Ikaw lang naman ang nagbibigay ng confidential info ng kumpanya sa mga competitor, kaya nalulugo yung negosyo namin. Tell me, ganyan bang ginagawa ng head officer sa communications? Isa pang makatotohanang akusasyon ang ibinato ni Nigel dito na lalong nagpagulantang sa mga tao sa paligid. May pruweba ka ba, ha? Nanatili pa rin kampante si Clark.
Yes, I hired the most trusted investigator at malakas ang ebidensya na hawak namin sa'yo. Be prepared sa mga kasinungalingan na sasabihin ko sa korte at paghandaan mo ng patong-patong mong kaso. From now on, ayoko nang makita ang pagmumukha mo rito. You're fired. Oh wait, hintayin mo na rin ang mga pulis na dadampot sa'yo. Wala kang mapapala, Nigel. Hindi mo ako matatalo. Kaya kong lusutan ng mga sinasabi mo. Mayabang na sagot ni Clark. Accept the truth, Clark. Payo ko lang sa'yo bilang lalaki kagaya mo. If you're a real man, hindi mo gagawing manakit ng babae at hindi ka magpapatalo sa galit na bumabalot sa'yo. Wala na ang taong pinagmulan ng galit mo, kaya mag-move on ka na. Dahil sa walang kwenta mong paghigante sa kulungan ng bagsak mo. Hindi mo ginamit ang utak mo, puro ka puso. Nagkumiglas muli si Nigel mula sa pagkakahawak ng dalawang CQ sa magkabila niyang braso. Gusto ko lang ding malaman mo, Clark, at ng lahat ng narito, na mahal ko si Sarah Reviste. Hindi ako makapapayag na may manakit sa kanya, kahit na sino, at wala akong pake sa sasabihin ng iba. Siguro ngayon na ang tamang panahon, para malaman niyo na asawa ko na siya matagal na. Yes, I'm her boss, but I'm also her husband. I don't need to explain the details. Mananagot sa akin ng sino mong manakit at magsalita ng masama laban sa kanya. Maliwanag? Nilisan ni Nigel ang Finance Department office. Naiwang tulala ang mga tao roon at ang iba ay nagbubulungan. Matapos ang gulo sa Empire Building, kinausap muna ni Sarah ang kanyang ama. May possibility kaya na mahanap natin si Dana sa pamamagitan ni Clark, Dad? Sarah was so hopeful this time dahil gusto na niyang makipag-ayos sa kapatid. Actually, may lead na rin kami kung nasan siya. Masayang balita ni Emmanuel. Talaga po, mabuti naman kung ganun. Abot nga ang ngiti ni Sarah. Tumango lang ang ama. Sa loob ng ilang buwan ng paglilitis, napatunayang guilty si Clark sa kasong isinumpa ni Nigel. Dinala na ito sa kulungan, kaya nakahinga na siya ng maluwag. Nakaramdam na rin sila ng kapayapaan. Ang next move na lang nila ay ang kausapin si Dana. Pumabor naman sa kanila ang pagkakataon dahil sa wakas, nagpakita na ito sa kanila ng may buong pagpapakumbaba at pagsisisi. I'm sorry, Dad. Sorry dahil nagpalamon ako sa galit at nagpaloko kay Clark. Gawa-gawa ko lang na kinasal na ako, pero ang totoo, nagtago lang ako sa kanya dahil lagi niya akong sinusundan. He's obsessed with me. Akala ko titigilan na niya ako, pero kayo palang binalingan niya. Seryoso siya sa plano niyang paghihigante dahil nasaktan ko ang damdamin niya. Naiiyak na dispensa ni Dana nang harapin nito sina Nigel, Sarah at ang ama na si Emmanuel. Nasa mansyon sila sa silid ni Emmanuel. Ang mahalaga ay nakulong na siya at ligtas na kayo pareho ni Sarah. Kailanman hindi ako nagalit sa iyo, anak. Nahihikbing tugon ni Emmanuel at niyakap nito si Dana. Napabaling naman ang tingin ni Dana kay Nigel at Sarah. Sabi ko na nga ba, sa umpisa pa lang alam kong mas bagay kayo. Napabuti na rin ang paglayo ko, nagkamabutihan kayo. Magiliw na sambit ni Dana sa dalawa. Dana, what do you mean? Naguguluhang tanong ni Nigel. Hindi ako magagalit kung tototohanin yung relasyon niyo. Besides, magkaibigan lang naman tayo, Nigel. Mas bagay kayong dalawa. At sa'yo naman, Sarah, patawad kung naging masama ako at hindi kita tinanggap agad. Aaminin ko, nagalit ako sa pagsulpot mo. Pero wala ka namang kasalanan dun eh. Mas dapat pa nga ako matuwa dahil lumaki akong kasama si Daddy. Samantalang ikaw, ngayon lang nakadama ng pagmamahal ni Daddy. Sorry, Sarah. Sana maging close na tayo. Naiiyak na paumanhin ni Dana at niyakap ang kapatid. Pagkatapos ng masinsinang pag-uusap at patawaran, bumulong si Nigel kay Emmanuel. Nagtakatuloy ang magkapatid kung anong pinag-uusapan ng dalawang lalaki. Sige, Nigel, gawin mo ng matagal mo ng plano. Binibigay ko ang basbas ko. Pagkasabi ni Emmanuel na yon, ay biglang lumuhod si Nigel sa harap ni Sarah at naglabas ng kahon ng singsing. Nigel, what's this? Pagtataka ni Sarah. Si Dana at Emmanuel naman ay masayang nanonood sa dalawa. Sarah, mahal kita. At humingi ako ng basbas kay Tito kung maaari mo ba akong pakasalan. Sarah, will you be my wife? Kinakabahang tanong ni Nigel.
Pero kasal na tayo. Natatawang sagot ni Sarah. Tumingin siya kina Emmanuel at Dana na halatang kinikilig sa sandaling yun. Gusto kong maging totoo na ang lahat. For real this time. No agreement and last will involved. Sagot ni Nigel na may kislap sa mga mata. Oo na, sige na. I will marry you again. Tugon ni Sarah na halos magpalundag sa tuwa kay Nigel. Niyakap niya at nasuyong hinagan si Sarah sa labi. Iyon na nga talaga ang first kiss ni Sarah. Hindi na noo, sa labi na. Makalipas ang isang taon, nagpakasal na sa simbahan sina Nigel at Sarah. Ngayon, hindi na nila kailangang ilihim ang kasal at wala nang kinalaman ang matrimonyo nila sa kumpanya. Habang si Dana naman, sumuporta pa rin sa Empire Tech gaya ng nakagawian at hindi muna naghanap ng pag-ibig. Kontento ito sa pagiging single. Malaya na itong gawin ang nais nitong gawin dahil hindi na ito sapilitang maikakasal dahil sa last will at agreement. Sinalo na ni Sarah ang para sanang kasal nito noon kay Nigel. Masaya ito para sa dalawa dahil natagpuan ng dalawa ang tunay na pag-ibig sa isa't isa. Nakagraduate na rin si Sarah makalipas ang 4 na taon sa kursong Business Administration. Matapos niyon ay naisipan na nilang mag-anak na ni Nigel. Biniyayaan sila ng kambal na babae. Tunay na pag-ibig na ang nagbubuklod ngayon sa kanila, na pagtitibayin pa ng panahon. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.